Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Very special po ang araw na ito, Marso 2, 2018 dahil ngayon po ang ika-6 na pong batch ng Gawad Katapatan Awards. At ito po ay pagbibigay parangal sa ating mga tapat na mga bayani. At syempre, mga kapatid, kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at maya-maya lamang ay babati na po ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang ari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Pero bago yan, ipakita muna natin yung social media accounts ni Idol. Ito lang po talaga yung lihitimo na social media accounts ni Idol, yung kanyang YouTube, Facebook at Instagram at Raffy Tulfo in Action at yung website naman ni Idol na www.raffytulfoinaction.com. Alright, at ito naman yung sa akin at Simply Nina Taduran. Alright? At ito po para sa inyong mga sumbong, dito po kayo magreklamo sa TV5 Media Center Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Idol, magandang hapon sa'yo. Nakatayo ka, natatayo na ako. Siyempre, Wala kasi tayo sa Action TV. Okay lang. Okay lang. Hindi naman natin kailangan Action TV. Bigyan na natin yan sa mga Sige. kailangan ng airing. Di ba? Oo. Basta tayo, may Action TV, wala, the show must go. Yes, oo naman. Di ba? Ang importante, live tayo sa Facebook. Oo, Yun sa Raffy importante. Tulfo in Action. Yes, kasi diyan tayo napapanood ng ating mga OFW, yung mga especially nasa ibang bansa. Tulad ng sa Middle East, Oo. sa Amerika, sa Europe. Anyway, sa Asia. Mga OFW, mahal na mahal pa namin kayo. Palakpakan natin direct yung ating mga OFW. Saan masulok kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mabuhay ang ating mga OFW. Umpisa na natin, Nins. Sige. Itong Gawad Katapatan Awards Batch 60. Pero bagong lahat, marami tayong pasalamatan muna, Nins. Oo nga, ito muna. Siyempre, kailangan nating unahin si Attorney Ray C. Espinosa. Attorney Ray C. Espinosa, isa po siyang top executive ng MVP Group of Companies. Attorney Ray, sobrang thank you po talaga from the very start. Nandyan na po si Attorney Ray hanggang sa ngayon. Attorney Ray, thank you so much. At syempre, Idol, andyan din ang ATC Healthcare Corporation, makers of Robust, Redox Fat Liver, Marine Fish Oil, Wild Tiger, para po sa mga shirts, medals, and plaques, at ng Robust and Liver Marine Capsules. Okay. Sige. Salamat din Tuloy mo. sa Pagoda, Philippines, Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oo. Sige. At syempre, ang Payless Car Care Center Parts of PPC Asia Corporation para po sa Federal Tires na 3K battery t-shirts. Okay. At yung Santi Barley, para po sa mga Santi Barley products. Salamat. At syempre, Idol, yung Clean Fuel, very supportive. Clean Fuel, din yan. very, very supportive. Ang laking bagay yan. Oo, para sa 300 pesos worth of gift certificate. At syempre, yung JNT Plasticware, ang paboritong plastic ng bayan. At yung Cellboy. Cellboy is my boy. Sa lahat ng SM nationwide, nandiyan yung Cellboy. At syempre, ang Mi Goreng Pansit Canton ng Indomie, ang Pansit Canton na #1 sa puso ng mga OFW umaapaw sa sarap. At ang Prostamen. Amen. Okay, umpisa na natin. Ito na, mga kapatid. Batch 60 Gawad Katapatan Awards, March 2, 2018. Nasa top ng listahan po natin si Mr. Ariel Acosta. Tourist driver po siya ng JS Travel and Transport Service. Nagsolid po siya ng wallet na naglalaman ito. Ang laki to, ang laki talaga. 17,000 pesos cash at dolyares 782 dollars. Tama, 782 dollars and then 260 Swiss franc. Ano ba? Paano ba to? Tama, 782 US dollars. Okay. And then meron pang Swiss francs kasama. Nasolid po yung sa may-ari, si Marcel Renel Lagnas. Okay. Kasama yung family. Palakpakan natin yung family direct. Yan ang gusto natin dito palagi, kasama ang family. Natutuwa tayo. Okay.
Ayan. Ang ganda tingnan, no? Pagkasama yung family, napakagandang tingnan kompleto. Yan ang sinasabi namin dito, dapat ho ikatutuwa nyo na ipakita sa buong family, sa lahat, na ikaw ay binibigyan ng parangal sapagkat ikaw ay isang tapat na Pilipino. Sino ang next name? Ang number 2 idol ay hindi daw po nakarating ngayon, pero itong number 2 ay si Jose Randy C. Laurente. Bakit nga ba hindi siya nakarating, Klein? On the way na pero hindi umabot. Sige, anyway, On the way. ang pangatlo na lang muna, unahin Hindi, natin. okay lang. Klein, ano bang nangyari? Hindi Nauntog. tapos sinasabi mo agad. Okay, sa lahat na papasok, yung ulo dyan. Marami na nauntog dyan. Baka pwedeng iakit natin yan. Sala rin yung camera na yan. Siguro kahit wala na yung camera na yan. Nakukonsensya ako sa marami ng mga taong pumapasok sa studio. Nins, number Okay, 3. so yung number 3 natin ay si Mr. Carlos O. Fernandez Jr. ng Twiline Ken Nol Taxi Plate number 137705. Nagsoli siya idol ng bag na ang laman ay Vivo ba to? Vivo V5 Oppo cellphone o Vivo. Ito yung pag ginamit mo to, ang ganda mo sa selfie. Vivo pala to. Okay, sige. Yun. Oppo cellphone at saka Samsung tablet. Pareho. So, tatlong gadgets. Vivo, Oppo. Tama. Wow, tatlong gadgets. At Wala bang patola? Naisoli na rin ito kay Sheila Loro. Hindi mo na kasi yung joke ko. Oppo. Okay. So, So, yun. Vivo at saka Oppo cellphone. Samsung tablet pa. Oo, Sige. kaya tatlong gadgets. Kaya, At meron pang cash, 248. Oo. Sige, nasa na si Okay, Sir? sige. Ito na si Sir Carlos. Kasama yun. Ayan. Ayan. At ngayon ay, okay, tuloy-tuloy tayo. Pang number 4 naman po, mga kapatid. Maraming maraming mga bagay ang kanyang isinoli. Mr. Wilson V. Sabilio, may kasama. Yan, kasama niya kanyang anak. Yes, si Mr. Sabilio po ay driver ng basic taxi, ACX 8091, sling bag, coach, may tatak yung sling bag na sinuli niya. Coach, may lamang fossil watch at passport. Ayun. Ang may-ari ay si Erlano Roldan. Nasaan na si Sir Wilson? Ito na si Sir Wilson, si Boss Wilson. Kasama na ba yung anak? Anak niya yun? At ang number 5, Nins, basahin mo, Nins, please. Ito, yung ating awardee number 5 ay si Mr. Noel C. Semeniano. Okay. Isa po siyang Grab driver Grab pala. driver. Yes, Ang yes, plate yes. number ay ABO3932. Nagsoli po siya ng wallet na ang laman ay 2,650 pesos. Pero merong 40,000 yen ba ito? Yes, yes. Yen. Ang Oo. may-ari ay si Jansen Bautista. Nasuli na yan. Sige, nasaan na si Boss Noel? Isa siyang Grab driver. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, skip tayo. 6 na, no? 6. Number 6. Ang number 6 naman po, yan, si Mr. Tirso Aguirre ng Jianggan Taxi, UVP 480. Bag po ito na naglalaman ng cash. May mga kamag-anak na kasama. Very, 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 very good. Very good. 12,000 pesos cash at mga dokumento. Si Michael Angelo Manreza ang may-ari. Si Sir Tirso, dito na, Boss Tirso. Okay. Yes.
Yan. Okay, yung number 7, on the way din? Oo, skip din natin kasi Isa sang hindi pa senior citizen. nakarating. O ano yung sinuli ni Mr. Si Ma'am Elsa pala. Elsa Valera ay isang senior citizen pero on the way din Backline. Ang sinuli niya, Idol, ay wallet na ang laman ay 9,740 pesos, credit cards. Viernes kasi ngayon eh. Oo. Kaya marami na traffic. Kaya Okay, sige. Anong sinuli Kaya ni? skip tayo. Wallet ito na ang laman ay 9,740 pesos, credit cards and IDs at nasoli na po yan kay Miss Carmen S. Milla. Ang number 8, Ang number 8 naman at kasama yung mga anak, dalawang anak niya. Andito, Oo. dalawang chikiting. Wow. Tama. Okay. ang awardee natin, ang bayani ay si Mr. Joey M. Igdalino. Isa po siyang backhoe operator ng DMCI. Backhoe operator. Oo. Wow. Okay. Nakapagsoli po siya ng wallet na ang laman ay 7,150 pesos at mga IDs at nasoli na to kay Eric Belen. Napulot niya ito. Napulot niya sa kalsada. Okay. Sir, bayani ka talaga, sir. Kasama yung dalawang anak niya. Now, pang number 9 na tayo. May kasamang family. Okay, good. Papasukin. Pag may kasamang family, agad-agad, papasukin. Number 9 ay si Elizalde El Leoncio. Taxi. Plate number UWN935. Ang kanyang isinuli, bag na may lamang cash 5,000 pesos. At maraming importanteng dokumento. Crisostomo Orque yung may-ari. Si Boss Elizalde, andito na. Okay, kasama niya ang kanyang anak. Okay, the last but not the least, Nins. Ayan, Idol, yung pang-sampu May family natin. kasama ata. May family kasama. Oo, kompleto. Si Mrs. kasama. Si Commander. Oo. Yan, kasama si Commander. Maganda yan. Si Mr. Carlito P. Lim Okay. ng MBVS taxi plate number TYK599. Siya po ay nagsoli ng plastic envelope na ang laman ay 5,000 pesos at mga documents na tanggal. At syempre, naisoli na po ito kay Ma'am Junisha Casabon. Okay. Carlito Pilin, MBBS, taxi. Akala ko si Aling Tunisia. Yung nanay ni Senator Pacquiao. Okay, yung may-ari. Hindi. Junisha Casabon. Kasama si Mrs. Yan ang gusto natin. Okay. Kasama si Commander-in-Chief. Sir. Idol pa, humahabol daw si number 2. Please do the honors. Si number 2, syempre. Andito, biglang dumating. Ayan. Nakahabol. Ay, salamat. Salamat dumating. Si Mr. Jose Randy C. Lorente ng Princess Erica Taxi ALA 2131. Ito na. Bag na may lamang Lenovo. Mahal to. Mamahaling gadget. Lenovo G475 laptop. Nasoli na yan kay Miriam Taiko. Si Sir Jose. Boss!
Diyan nagtatapos yung ating Gawad Katapatan Awards Batch 60 na, Idol. Okay. Okay. Sige. At syempre, punta naman tayo ngayon sa ating Ano ito? follow-up. Sige, meron tayong follow-up. Ako mag-explain dito, Nins. Inere ito sa aksyon sa tanghali. Ito kasi nag-viral sa social media na kung saan si Miss Regine Mulo ay hinold up ng taxi driver na anong pangalan ng taxi driver? Nagwawala na naman kayo, Odette and Carol. Ilalagay niyo yung pangalan ng taxi driver. Yung anong pangalan ng taxi driver? Anong pangalan ng taxi driver? Hindi operator itong ng hold up. Anong pangalan ng taxi driver? Odette and Carol, please. Puntahan mo nga doon, i-type dito yung pangalan ng taxi driver. I-type nyo. Ito yung problema pag Friday, nagwawala silang lahat dun sa likod. Kumakain ba kayo dyan ng maruya, barbecue? Mamaya nang kumain muna, mamaya na kayong kumain. Sige, okay. Again, eto names, nag-viral sa social media. Itinag tayo. At the same time, yung mismong biktima pumunta sa aksyon sa tanghali para ikwento at ireklamo na rin yung taxi driver na ng hold up na si Renando Catalan. Okay. At that time pala hindi pa identified. Okay, good. Explain nyo agad, ilagay nyo agad dito. Huwag yung, di ba, manghuhula ako. Hindi naman ako si manghuhula rito. Identified na ngayon, si Renando Catalan. Inilapit natin ito sa QCPD. Andito na ngayon itong operator. Sino ba dito operator? At ang driver? Kayo pong operator. Nasaan yung driver? Sila ngayon dito. Okay, andito yung driver at andito ang operator. Face to face po ito. Yan. Magkakaharap sila ngayon. Nagkakaharap na as a matter of fact. Medyo kinakabahan si, ate. Kumuha ka nga ng nurse sa baba. Kaya mo ba, ma'am? Kaya mo? Kasi kung hindi, I'll have to stop. Okay lang. Kaya niyo po? You sure? Apo. Just in case, kumuha kayo ng nurse sa baba. Kanina pa kasi, hinahawakan. Ako ang ninenervyos pag meron tayong complaint dito, hinahawakan yung dibdib. Ninenervyos. Ako ang ninenervyos kasi ayaw kung may mangyari dito sa complaint natin habang ini-interview. Alright. Pakita natin yung viral video. Direct. Carol and Odette, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Papakita natin yung viral para yung mga hindi nakapanood, malalaman nila. Sige, pakita natin yung viral. Okay. Yung video, ayan. Okay, actually, photo lang pala, no? Walang video. Mga picture lang. Ayan yung mga sugat ni ma'am. Okay. Ni ma'am Regine. Okay. At napicturan yung taxi. At sa kwento ni ma'am Regine, ma'am, ikwento niyo ulit yung pangyari. Ayun po yung, sumakay po ako dun sa may matutum. May pasahero pa po siya nun eh. Tapos pinara po nung mga kaibigan ko. Bago ako makasakay, pinicturean na po nila. Tapos bandang... Kaya nakuha yung Opo, yung plate ayun number. po yung picture. Okay. Tapos yun po, sa may bandang speaker Perez po, umista po siya saglit, sabi niya ihilan daw po. Okay. Tapos yun po, nagulat na lang nandun na siya sa may side nung inuupuan ko. Tapos sinabi niya dito Sandali na... naman. Tumahimik ka muna kayo. Pakisara mo nga yung pinto. Tumahimik muna kayo. Please. Please. Shut up. Kayo dyan sa likod. Sorry po. Alright. Tapos, sorry mama. Yan. Sige. Tapos po ma'am. Tapos yun po, sabi niya na po dito na. Kaya nagulat na po ako nung sabi kong, dito na kuya, puresa pa ako. Malayo pa. Sa kanya na po sinabi na hold up na. Tapos hinablot niya na po yung Paano bag. pagkasabi niya na hold up to? Diretso. Ayun lang po, hold up po. Tapos hinaltak niya na po yung bag. Pagkatapos, Nahaltak ko pa po yung bag uli. nagagawan kayo. Opo. Saka po ako napalabas ng taxi niya. Kaya yun, nagkaroon ka ng mga sugat-sugat Opo. sa kamay, paa, galos. Paano ho kayo nakapiglas? Hindi po ako nakabitaw agad yung sa ano po. Nung nasa may driver seat na po siya, pina-under niya na po. Humarunong Kaya pa po siya. ako nakaladgad. Hindi niya nakuha yung bag nyo. Hindi po. Okay. Andito na ngayon, itong si operator. Sinama niya yung kanyang taxi driver. Ang gusto kong kausapin unang-una, bago si operator, itong si taxi driver, Mr. Renando Catalan. Magsalita po kayo. Ano yung panig niyo? Sino yung taxi? Kayo po? Ako po.
Mr. Catalan? Po, sir, Sandali lang, bago ang lahat, nagtitake ka ba? hindi po, wala lang po talaga ako ipin eh. Hindi lang, kasi yung mga styles mukha ninyo, yun yung mga tipong nagtitake, yung matulis, Hindi ako. mukha at malalim yung mga pisngi. So anyway, sige, hindi ka nagtitake. Hindi po. So, sabi ni pasahero mo, si Miss Regine, hinold up mo siya. Hindi po ako, sir, hindi po ako nang hold up dyan. Hindi ka nang hold up dyan. Hindi po. Anong ginawa mo? Ano nangyari dun sa nakikipag-agawan ka sa kanyang bag? Mga 12:30, sir, nasa bahay na po ako. Alauna na nga akong gumrahe sa... Sana, siya ba? Opo. Miss Regine, okay. So, Sigurado ikaw ang identified driver. Hmm. So, ano yung nangyari na sabi mo sa kanya, anong street yun? Yun po, dito na. Tapos kaya po nagulat ako, sabi, Di ba, saan street yun? Sabi niya, maghihinto lang muna, ihi siya. Speaker Perez po. Speaker Perez. So, ininto mo yung taxi sa Speaker Perez. Dahil ihi ka lang. Tama? Di naman ako... Ako ba ang... Sigurado ko, kuya. Ako ba ang mukha Sinungaling nun, ma'am? Hindi po ako, ma'am, kasi... Nakatambay lang yung taxi, ma'am. Nagmadyong ako, ma'am, eh. Nagmadyong ka? Nagmadyong po ako sa karingal, nakatambay yung sasakyan. Sino po yung taxi driver mo? Kayo yung si operator? Opo. Siya ho ba yung taxi driver noon? Opo, yung araw po na yun, bumiyahe siya ng Sunday morning. Umuwi po siya ng madaling araw po ng 1:30. So, siyang may hawak ng taxi That time na may siya po may plate hawak. number AAO2131. Opo, nung Okay. time na po na yun. Alright. Nung date So, na yun. Miss Regine, siya yun. Opo, Without a doubt. Sigurado po ako. Huwag mo na kasi i-deny, pare, Renando, huwag ka na mag-deny. Mas maganda pa, magbigay ka na ng panig mo. Kasi pag nag-deny ka, nakakapikon ka eh. Nanggagago ka eh. Nung makita ka pa nga lang nitong complainant, halos, himatay na siya eh. Hinipo-hipo niyang dibdib. Nakita mo yung katabi niya, may nurse akong pinadala rito. Kasi, ayokong may mangyari sa kanya, yun na lang yung paghipo na niyang kanyang dibdib at nanginginig na siya. Hanggang ngayon, nanginginig siya eh. So, ibig sabihin, natatakot siya, bumabalik ulit sa alaala niya yung pagmumukha mo. So, please do not fucking deny. Baka mamaya masipa pa kita eh. Mas maganda, magsabi ka na lang ng side mo kaysa putang ina mo, magdi-deny-deny ka pa. Nakakapikong ka eh. Mamaya, hampas ko pa tong computer sa iyo eh. Diba? Nakita mo yung reaction niya, hanggang ngayon nanginginig pa sa takot. Hinahawak-hawakan yung dibdib niya. Tingnan mo yung tsura niya, nanginginig. Now, magbigay ka na ng side mo. Bakit mo kasi ininto yung taxi? Bakit ka ihi? Sir, naihi ka ba noon? Bakit? Ba't ka ihi? Ano ba, nakainom ka ba noon at that time? Hindi rin ako nakainom, sir, kasi yung bumiyahe po ako nung na yung time na yun. Hindi nga pakisagot lang. Yung bang ipinara mo sa isang tabi yung taxi sa Speaker Perez. Now, sabi mo ihi ka lang. Tama? Tapos, hindi pala ihi yung pakay mo kung hindi hold upin siya. Huwag ka na kasi mag-deny. Una-una, naplakahan ka. Okay? Nung maplakahan ka, pinicturean ka nung mga naghatid sa kanya mga kasamahan. And then pangalawa, sabi mismo ng operator mo, ikaw yung driver ng taxi nung araw na yon. Pangatlo, nung makita ka nitong complainant namin, kanina pa nanginginig at hinahawak-hawakan yung kanyang dibdib. Sumakit yung kanyang dibdib. Nung makita ka, hanggang ngayon kita mo nanginginig siya Talagang positively identified ka niya. Now, nakainom ka ba noon? Hindi. Hindi rin, Nakadrugs ka ba noon? Hindi. hindi po. Mayroon pa akong diabetic sign, sir. Anong kinalaman ng diabetic ang sa isang drug addict? Mga drug addict, walang pakialam kung diabetic. Sadyang payat lang talaga ako, sir. Sir, hindi pwedeng gamitin dahilan ng mga drug addict na ako diabetic kaya hindi ako nag-addict. Mr. Operator, Yes po. Sir Joseph, Yes po. gumagawa ba kayo ng drug testing sa inyong mga driver? Meron naman po sir, kaso po kasi po, 2 weeks pa lang po siya, almost 2 weeks pa lang siyang bumabiyahe sa amin. Bago pa lang. Opo, bago pa lang po. Nasa po siya ng trial pa po namin kung Trial? Opo. Pero hindi ka gumawa ng drug testing nung pag-unang araw pa lamang niya. Tingnan mo na itsura niya. Hindi mo ba na, kung ipo-profile natin siya yung mga tipong addict. Tanungin natin doon sa mga nanonood sa atin ngayon sa nanonood sa atin ngayon sa Facebook. Di ba? Siya yung mga tipong addict Opo, Sir, sana,
Pinadrug test mo to. Yun lang po sa kakulangan ko. Ngayon Okay. po, alam ko na po ang ano ko para mapunan ko pa po yung mga ano ko. Okay. So ngayon, Mr. Renando, bakit ganon? Ba't ganon? Ba't mo nagawa yun? Magbigay ka ng side, sir. Kaya ka pumunta rito, dinala ka ng operator mo. Salamat naman. Kasi kung hindi ka dinala ng operator, pinahanting na kita sa sa QCPD. Kausap namin mismo si General Guillermo Eliazar. Hinahanting ka na, buti nga inunahan mo kami. Kasi pag hindi mo kami inunahan, hindi ka pumunta rito, hindi natin alam kung uso ngayon yung tukhang na naman. Kaya Tsaka baka sir, matsyambang yung ka ano dyan po sa kalye. Yung father ko po, barangay chairman, kaya sabi ko, tumawag po ako kahapon kagad para po may ano po kagad siya. Maano po namin kagad na may isama ditong pilit po. Oh, Kaya diba? gumawa po ako talaga ako ng hakbang para talaga maisama siya kasi nadadamay po yung taxi ko eh. Hindi naman po Correct. kami ganun eh. Well, naniniwala ako, sir, na talagang sino ba naman ang taxi operator na nagninegosyo sa samahan ng kalokohan yung kanilang negosyo, hindi naman talaga yung pake ng pagninegosyo mo. Tama yung ginawa mo para malinis yung pangalan Opo. ninyo na talagang inosente naman po talaga kayo. Dinala mo dito, which is the right thing to do. Ikaw naman, Renando, magpasalamat ka na dala ka dito ng operator mo dahil kapag hindi, baka isang araw, mabalitaan na lang sa dyaryo, yung mukha mo, may takip na ng dyaryo, nasa kalsada ka. Nagets mo? So, mas maganda, magpaliwanag ka na lang. At malaman ng buong kapulisan na ikaw nandito na, hindi na sila maghirap pang huntingin ka. Kasi mahirap yun. Sabihin na, hinahunting ka namin, tapos ngayon, nanlabang ka. Di ba? At least ito, hindi na pwedeng sabihin na nanlabang ka, kusa. And then, kung kayo na kailangan, sasamahan ka ng operator mo sa PNP para isurrender ka. Pag sinurrender ka na, hindi ka na pwedeng basta-basta ikulong. Kasi sumurrender ka di ba? Sasamahan ka pa ng operator mo, walang mangyari sa'yo. Especially the fact na pumunta ka dito sa amin, di ba? Then, I will make sure na walang mangyari sa'yo. Kasi pumunta ka na rito Nagets mo? Yeah. Siyempre, kapalit niyan, magsabi ka ng totoo. Huwag mo kaming lokohin. Di ba? Sir, ba't mo nagawa yun? Sir, Nagawa ko lang po, sir, kasi wala talagang kapira-pira din. wala ka pera-pera. Natalo ako Sampo. sa Pusoy Pusoy. So, Sir Joseph, hindi Yes siya po, naka-intriga ng... Sabi mo, 7 days pa lang siya? Almost 2 weeks 3 po. days po. Mag 2 weeks. 2 weeks pa lang po. Hindi siya naka-intriga ng boundary. Kasi sir, bali ano pa lang po siya sa unit na yun. Bali 3 times pa lang po siya nakakabiyahe. Almost 3 times pa lang po. Pangatlo po yung biyahe niya na yun nung sinabi po na ng hold up siya. Ngayon, dapat po ngayong araw to pang-apat na biyahe niya po. Okay. So, yung mga biyaheng yun, hindi siya nakapag-remit? Nakapag-remit naman po, yung sa yung sa tatlong sunod-sunod po na yun, nakakapag-remit naman po. Okay. Pero, Sir, ang binigay niyang dahilan, natalo sa Pusoy. Kung Ayun ako po, pong hindi ko po tatanungin nyo, hindi po Pusoy, nagda-drugs po ito. Kaya nga ang advice ko sa inyo kanina, sinabi ko, pero sabi nyo, alam nyo na late sa susunod. Sana po pinapag-drug test nyo po yung inyong mga Opo, taxi sa driver. susunod po. So ngayon, Mr. Renando, sabi mo natalo ka lang sa Pusoy. Kaya nang hold up ka. Anong gusto mo sabihin niyan dito sa aming complainant? Anong gusto mo sabihin dito ngayon kay Regine? Ayan, magkaharap na kayo. Nanginginig siya, Okay ka na, Ma'am Regine? You sure okay ka? Kanina pa siya iyak ng iyak. Anyway, nandiyan naman yung nurse. Nurse, diyan ka lang. Kaya mo pa ba? Kasi kung hindi mo kaya, ihinto ko na ito. Okay lang. Padali na kita sa clinic kung hindi mo na kaya. lang po. I'll cut this conversation. Nanggigigil. Okay. Sige. Nanggigigil ka. Natural yan. Kasi naka face to face niya ngayon yung mismong taong Tsaka yung trauma kasi sa kanya, di ba? gumawa ng Biro mo may karahasan. mga sugat pala siya. Hindi, at least maganda to. Yung trauma, matatanggal po yan. Parang therapy ho ito Kasi nakaharap mo Kaysa naman yung hindi niya nakikita, andun yung sama ng loob niya, nagbi-build up yun. Ito, nakita na niya. Para ma-overcome na niya. Exactly. Oo, eventually. Exactly. Sige, nandiyan yung si nurse. Okay ka lang. Pag may nangyari sa'yo, tatakpo namin sa clinic. Pero kung ayaw mo, pwede natin ipahinto to. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong gusto mo sabihin? Ikaw, anong gusto mo sabihin sa kanya? Renando. Nangingilam po ako ng paumanhin. Sorry Oo po. man. Muntik mo ako Wala. mapatay, kuya.
Muntik Hindi mo mo siya alam yung pera kung nandun, panggastos ko yun sa anak ko. Natatanggapin ko lang din po kung anong gagawin niya. Pamilyado rin ako. Yun nga naisip mo sana, pamilyado ka kuya. Hindi mo sana ginagawa yung ganun. May pamilya ka? May pamilya ka? College na po dito sa Laculina, sa PUP, pasukan sir, papasok na dito. PUP. Dalawang biktima rito. Number one, biktima itong si Regine. Pangalawa, biktima yung pamilya mo dahil makukulong ka eh. Na pag nakulong ka, pati yung pamilya mo mapapahiya rito. Diba? Kasi kakalat to, malalaman na yung kanilang tatay, pati di pamilya, ay isang hold-upper. At mawawala na sila ng ama, mawawala na sila ng asawa, misis mo. Makukulong ka. At wag mong gawin magtago. Dahil kapag nagtago ka, naku, delikado ka lalo. Okay? So, surrender ka, magkakaroon ng direct filing, bibigyan ng pagkakataong sumagot, hanggang sa makulong ka. Handa ka naman siguro makulong na. Tama? Ano pang gusto mong sabihin sa kanya? Lumapit ka, umuhin ka ng sorry sa kanya. Mali mo, baka magbagong isip niya. Tingnan natin. Sige, lapit ka ron. Sige, samahan niyo siya doon sa ano. Sige, lapit ka. Sige, lapit ka. Lapit, mag-sorry ka doon sa kanya. Sige, pakita natin. Bahalay mo, baka ayaw? Ayaw niya. Nako, wag na, baka mapukpok ka pa. Nanginginig na siya, oh. Pinipisil na niya yung ano. Okay, sige, wag na. Nako. Sir, Yes po. Sir Operator, ano po masasabi niyo? Una-una, salamat ulit ha. Opo. Salamat talaga. Kami po'y taus-puso na papasalamat sa inyo sa ginawa niyong ito. Mr. Madilhelos, na-absuelto na po kayo sa inyo pong yung sa mga kumbaga impression ng mga tao. Opo. Kasi sir, Dito di lang pinakita naman niyo po kasi talagang isang malinis unit kayo. yan, sir, eh. Hindi. Marami pong unit kasi kami, kaya inano ko po talaga, ayoko po ng ganyan. Lalo po ngayon, pahirapan na nga po ang biyahe namin. Baka lalo po wala pang sumakay sa amin pag nakikita yung pangalan nung sakyan namin, tsaka yung, lalo na po yung plaka nung isa na yun. So, ano po naging reaksyon niyo nung nag-viral sa social media at lumabas po yung plate Usually number po ng yan, taxi? sir, nasa ano po ako, during that time, nasa ano po ako noon eh, nasa LTFRB ako, may hearing po ako sa franchise ko. Tumawag po sa akin yung tao ko sa garahe, napanood nga daw po nila. Kaya sabi ko po kagad sa mga tao ko, alamin nyo kung sino lahat yung bumiyahe nung magkasunod ng araw na yan. Para ma-identify natin at malaman ko kung sino yung yung talagang gumawa ng bagay na yan, sabi ko. Para madala ko, masama ka TV5. Tama. Pero, Ma-identify na po ng pero tao sir, ko. kung tutuusin, kung akong tatanungin, ano po? Opo. Pasensya ka na, meron ka rin pananagutan dito, kahit papaano. Dahil hindi niyo po sinunod yung tamang guidelines sa pag-hire ng mga taxi driver mo. Which is number one, ipa-drug test sila. Whether mukha siyang addict o hindi, dapat pinapa-drug test. Bina-background check. Hiningan mo po siya NBI clearance. Meron naman sir, pinakita sa amin mga clearance sir. Malay natin kung peke yan. Yun lang po, hindi ko lang po Hiningan mo siya na-verify. ng barangay at police clearance. May barangay po siya rito eh. Okay. Kasi sir, kung ito'y random drug testing mo, baka hindi ito naging taxi driver. Opo. Sa umpisa pa lang na makita ko siya, ang profile ko sa kanya, addict eh. Pati tinan mo yung tsura niya, oh. Di ba? Pag-rahe kong... Ano bang tinitake mo? Ano bang tinitake mo? Shabu o marijuana? Ano bang? Hindi, Okay. naubusin po na ko, sir. Hindi ako nakahinga. Hindi, Yung Martes. ano bang tinitake mo? Shabu o... Hindi ako nagsasabu, sir. Ano? Hindi talaga, mamatay man ako kahit may drug test ako. Kasi mayroon po ako medical sa ECG galing sa Alam mo, sabi yung niyo mga drug addict, kahit na sabihin mamatay na yung kanilang nanay, tatay, hindi ko paniniwalaan. Yung medical ko sa ECG ko sa Ismail. Anyway, makukulong ka, Mr. Renando. At least yan, medyo kumakalma na siya. Anong gusto mo sabihin, Ma'am Regine? Okay ka na? Okay na. Yun, medyo na bawas-bawasan na kanina. Sobrang inig siya. Pinipisil niya yung bottled water, pero yung paa niya, nanginginig pa rin. Gusto mo siyang sampalin?
Hindi, joke lang. Joke lang. Tama mo? Tingnan mo siya. O, tingnan mo yung mga sugat niya. Oh. Tsaka para pala sa anak niya yung pera eh. Para sa anak mo sana yon. Ma'am Ricky. Magkano nakuha? 7,000 lang po. Tapos lahat po ng ID ko. Nakuha niya. Yung 7,000 nakuha niya? Opo, nasa bag po lahat. Ano agaw niya yung bag? Buong bag po. Oh, 7,000. Anong ginawa niyo po sa 7,000? Anong ginawa mo doon sa 7,000, Renando? Ha? Anong ginawa mo sa 7,000? Boundary po, tsaka nagbayad sa utang sa Laculina. Pinang-boundary mo. Hmm. Tapos, Tapos sa bayad sa Laculina sa ano ng anak ko, sa college. bayad sa, alam ba lang anak mo na nang hold up ka para sa kanyang tuition? Hindi nga. Bayad ng ilaw at tubig. Hindi, doon sa tuition, alam ba ng anak mo na yung Hindi pinabigay po. mo sa tuition niya, pambayad tuition niya, Hindi yan sa alam. hold up? Hindi alam. Pinambayad mo ng kuryente, pinambayad mo sa mga, magkano yung boundary? 1,000 na ibigay ko. Operator, hindi ka nakukonsensya yung pinam-hold up niya, binigay, pera niya yung Kaya nga po na Pinang-boundary ano po sa'yo? ako ngayon po na ano ako sa nangyari po na yun. Kaya po, ang tanong pa nga po ng bantay ko sa garahe, o ang agaw mo umuwi, nakabuo pa siya. Usually po, pag gano'n na umuwi yung iba, hindi po nakakabuo ng 1,000 na gano'n na boundary. ano, paaga siyang umuwi. Maga po siyang umuwi, hindi po sumagad ng 24 hours, mga 1:30 a.m. nasa garahe na po siya eh. So nagtaka ka bakit maaga at nabuo mo pa? Ang sagot niya pa nga po sa bantay ko ron, wala nang pasahero, garahe na ako. May boundary na ako, tsaka gas, kikita na ako. Yun na po pala yung nangyari. Kaya po ano. Kasi usually po ang garahe nila kaganyanan po. Pag 24 a.m. po ang umpisa ng datingan nila eh. Oh. Siya pong unang-unang umuwi po nung time na yun eh. 1:30. Tapos buong-buo yung boundary. 1,000 po, naka 1,000 siya. Nag-boundary po siya ng semi-half set. Hindi po siya sumagad. Okay. So, anong pakiramdam nyo, Sir Operator, na yung pinang-boundary niya ay galing sa pera na inold up nitong taxi driver mo kay Regine? Aanuhin ko na lang po yung binigay ni 1,000 po sa akin. Babalik ko na lang po kay Regine para po maano ko yung ano na yon, yung ginawa na itong driver ko na binigay sa akin. Hindi ko naman din po gusto na gano'n na na yung boundary ng driver ko galing sa hold up tapos papakain ko sa pamilya ko. Alam mo kung ako sa'yo, para mabawas-bawasan yung galit ng taong bayan. Sa ngayon, Opo. although maganda itong ginawa mo, dinala mo siya dito, pero andun pa rin yung galit Opo. ng taong bayan sa iyo. Opo. Dahil nga, yung taxi driver mo, ang nang hold up, gamit yung taxi ko unit po. mo. Opo. Para mabawas-bawasan, yung amount na nawala sa kanya, Opo. ibalik mo. Kasi kung hindi dahil dito sa taxi driver mo, Opo. hindi siya ma-hold up. Kasi kung ibang taxi unit ang sinakyan niya, hindi siya na-hold up. Hindi nawala sa kanya yung 7,000. Opo. At kung ito ay pinadrug test mo lang sana, hindi sana ito nakapag-drive ng taxi unit mo, hindi siya na-hold up, hindi siya nawalang 7,000. Kung ako sa'yo, Opo. ibalik mo na lang yung nanakaw nitong 7,000 dito kay Miss Regine. At syempre, kahit na nabalik yung 7,000, tuloy pa rin yung kaso. Kasi ikaw namang babalik, hindi naman siya. Opo. Tuloy pa rin ang kaso dito sa taxi driver. Okay sa'yo? Opo. Hindi kahit ako na... Sandali lang, makinig ka muna. Makinig ka. Shh! Sipain kita dyan eh. Miss Regine, yung 7,000 mo na nawala sa'yo, ibabalik ni taxi operator. Okay? Pero ituloy mo pa rin yung kaso dito kay taxi driver. Sir, Sige. pwede po, bigyan na kong, wala ko kasi akong dalang cash na ganun kalaki ngayon. Okay? Sakto lang yung nadala ko kasi biglaan po. Nung nag-report na madaling araw to, kaya ura-urada po ako nakaano eh. Opo, sir. Pwede ko makuha po yung complete name niya, tsaka contact number niya, ipapa-money order ko na lang po yung pera. Okay. Opo. Okay, Wala sa'yo po yan, kasi Miss akong Regine. dalang talaga dito po eh. Sige, mag-usap na lang kayo. Opo. Doon sa arrangement kung paano mo money order yung pera or pera padala, whatever. Okay? Sige. Tsaka sir, meron pa po ako Yes, sir. paano po yung taxi ko, makakabiyahe po, pwede ko na po ba siyang pabiyahin ngayon? Or hindi ko na muna pabiyahin yung unit ko? Huwag muna, sir, kasi mainit ngayon yung Opo. mga tao.
sa plate number na yon. Baka pag nakita yon, meron mga netizen na batuhin yan o Opo. baka sipain yan, basagin yung salamin, baka mapahamak pa yan. Kasi madadamay yung babad na taxi. babad yung taxi, yung taxi unit na yan eh. Opo. Madadamay po yan. Kalat na kalat po yan sa social media, nag-viral po yan. Lalo pa ngayon, pag ito, dami nanonood sa amin, pag in-upload ko to, mas lalo pa. So, palamigin po muna natin at gusto ko malaman ng taong bayan na gumawa ka ng mabuti, which is dalhin siya dito at bayaran yung mga perang na wala sa kanya, then mabawasan yung galit ng taong bayan sa tax unit mo. Okay? Apo. Sige. Meron kang gustong sabihin kanina pa? Sige po, magsalita kayo. Ako, Renando. sir, ako na lang sana magbayad yan. Mag-ano na lang ako ng pera sa... Wag na, ikaw magbayad, hindi ako papayag. Kasi baka mang-hold up ka na naman para may pambayad. Hindi. Ayoko. Ayoko na ikaw ang magsusoli ng pera dito sa kanya dahil sa nakikita ko, mang-hold up ka ulit para may pang-abono. Ayoko yan. At curious lang nga lang Okay ako. na si operator. Oo, curious nga lang ako, idol eh. Gusto kong tanungin, total umami na sa'yo, kung ilang beses na niya nagawa ito. Baka Oo nga. mamaya hindi lang... Pang ilan na bang Hindi, nagawa mo? Galing ako ng RNA taxi, sir. Hindi, pero ilan na bang na-hold up mo nga pala? Tama. Hindi, ngayon lang Oh, din kasi ako. umamin ka na thank you kay sa tanong idol. mo. Ngayon po Nis. nangyari yan, Sir Tulfo. Hindi, sa buong buhay mo, mga ilang beses sa tansya mo yung mga Hindi, nagawa mo. ngayon lang po talaga yan, nangyari. Ngayon lang. Ngayon lang po. Kasi wala talaga ako. Gipit na gipit. Wala pa akong makain sa amin. Tapos, ang daming bayarin. Sabi ko, ano nangyari nito? Tapos yung nagbaka sakali ako nagpusoy, nanalo na sana ng 2,000. Nabawian pa ako. Tapos mga alas 11 yun, pauwi na ako. Pinahatid pa ako ng pasahero dun sa may Sampalo. Pero bakit ka nagsusugal? Nagbaka sakali lang, idol kung baka kung manalo. Nanalo na nga sana, kaya lang hindi ako umayaw. Okay. Kasi nasilaw Magkano pa ako sa... Magkano sana ang panalo mo? Mga nasa sobra 2,000. 800 lang puhunan ko nun. Mga alas 8 ng gabi. Alam mo, ikaw yung taong hindi na dapat talaga maging taxi driver magpakailanman. Kasi talaga ang- 2003 pa ako nag-taxi driver sa RNA, idol Hanggang 2003. 2014. Ang separation pay ko nga, hindi ko pa nakuha doon. Sabi nila dito, nila Carol, tatanggal ng lisensya. Hindi na kailangan kasi makukulong na ito. Siyempre, pag nakulong ka na, matik talagang hindi ka na makapag-drive. Makukulong ka. Renando, tama lang talaga na makulong ka. Kasi matindi itong ginawa mo, muntik mo na siyang patayin. Grabe yung pagkakaladkad sa kanya. Okay, sige. Bago tayo mag-news break, meron ka pang gustong sabihin sa kanya? Baka meron kang gustong mga sabihin na para na mapagaan yung kanyang kalooban at mabawas-bawasan yung kanyang sama na loob sa'yo. May gusto kong sabihin? Yun na lang po yung idol, nangingi ako pasensya sa kanya. Sorry. Na nagawa ko kasi kailangan nun talaga. Alam ba ito ng pamilya mo? Alam ba ito ng misis mo? Ng... Noon, nandyan yung asawa ko, misis niya po, misis ko, idol. Pwede natin tawagin yung Mama asawa ko. niya? Sige. Kaya nga kung nandito nga sana, siya na lang magsagot sa bayarin. Okay. Kasi baka hindi rin alam ni Mrs. na nagsusugal, di ba? Okay. Or Sinama niyo si misis? Opo, sinama po talaga, sabi ng padre ko, isama mo yan para mas magandang alam ng pamilya niya rin. Kung Okay. totoo o hindi. Okay. Kasi siyempre, pag makulong siya, talagang at least alam ng pamilya. Mrs., anong pangalan niyo po, ma'am? Amelia po. Ma'am Amelia, pasensya na po. Kayo po nadadamay dito. Alam ko po, inosente kayo dito sa mga pinanggagawa ni Mister. Matanong ko lamang po, ano yung pong inyong reaksyon na ito pala inyong Mister ay nang hold up? Nabigla rin po. Okay, so nung araw ng hold up siya at marami siyang dalang pera, hindi ko kayo nagtaka. Wala po kasi siyang ibinigay sa akin po, kundi 1,000 lang po yun. Oh, sabi raw niya, nagbayad siya ng kuryente, nagbigay siya ng tuition sa anak ninyo at kung ano na pa raw. Siya po kasi po yung nag-ano ng sa akin lang po 1,000. Siya po yung nag-ano po talaga ng pang-ano ng mga bata. 1,000 lang binigay. Opo. Tapos wala na. Okay. First time lang ba ito nagka-problema? Ngayon lang Opo. talaga. So nung pagkabigyan niya 1,000, anong reaksyon niyo? Hindi kayo nagulat? Bakit? Hindi po. Kasi pagkabigay po niya sa akin, may pasok din po kasi ako noon. Lunes po may pasok po kasi ako.
Okay. Anong reaksyon niyo po dito, ma'am? Na andito yung kanyang biktima, andito yung si Mister, at siya po'y nandun po yung napakalaking posibilidad na siya makukulong maliban na lamang kung makikipag-areglo itong si Miss Regine. Ito po si Mister nyo ay makukulong. Ano pong reaksyon nyo? Nakikiusap po sana ako. Sige po ma'am, kausapin niyo po si ano. Makikiusap po sana ako kasi hindi na po mauwi. Pauwiin ko na lang po yung probinsya, te. Marami pa yan marami pa magagawa yan natin. Kung ako yung napatay niyan, maraming umaasa sa akin ate. Hindi lang yung anak yung binubuhay ko. Eh kung napatay ako ng asawa mo, Ma'am, matindi yung nangyari kay Miss Regine. Mabuti nga, nakaharap na niya itong mister nyo. Sabi ko namin nga kanina niya para mabawas-bawasan yung trauma. Yung bang makita na niya yung sa umpisa, sumakit dibdib niya, akala ko mahimatay na. Mabawas-bawasan yung galit na nasa dibdib niya. Yung mga naranasan niya. Kanina sobrang tindi yung kanyang panginginig, ngayon nabawasan na. Parang therapy nga ito, nakita niya. Actually, oo. Na nakumpranta niya, nakapagbitaw siya ng mga salita. Gusto niyang sabihin dito sa kanyang perpetrator. Therapy yun, in a way. Oo, in a way. Okay? So, Ma'am Regine, nakapag-file na ba kayo ng kaso? Wala pa, no? Okay. Since identified na yung taxi driver, ang next move nito, sasamahan namin kayo sa QCPD agad-agad. Direct filing tayo. Hindi na pwede kasi lumampas na yung 24-hour reglementary period. Isasampi na siya, and then mawawaran siya, and then, yun na, tuloy-tuloy na. Okay? So, ma'am, ihandaan nyo na po yung inyong family na ito pong si Renando ay mawawala na po muna sa inyo dahil po siya ay makukulong doon sa kanyang ginawa at kailangan po pagbayaran niya. Alam ko po ma'am, nasasaktan kayo ngayon. Anong pangalan po ni ma'am? Amelia. Alam ko po, masakit ito. Sabi ko kanina, dalawa ang biktima niya rito. Itong number 1, si Ma'am Regine. And then kayo rin po. Dahil mawawalan po kayo ng mister. At mawawalan po ng tatay ang kanyang mga anak. Dahil makukulong ng matagal na panahon. Meron po kayo mensahe sa kanya, last word, at news break na kami. Ano po mensahe nyo dito kay mister? Sige po, anong gusto mo sabihin sa kanya? Wala ko kayong gusto sabihin. Kayo po, taxi operator, anong gusto mong sabihin dito kay Mr. Catalan? Nagtiwala kami sa iyo, kuya. Tapos ganyan yung sinubukan ka namin, ganyan yung pagginawa mo. Binigyan ka namin ng hanap buhay ng father ko. Lumalaban kami ng patas. Kaya kami naging-negosyo na ganun para makatulong sa kapwa namin. Hindi para gumawa ng ganito. Nakakaya sa anong tayo lahat sa buong Pilipinas. Kitang-kita yung pangalan ng sa buong Luzon. Taxi natin. So, Ma'am Regine, malaking may tutulong mo pagdating dun sa pag-file ng case sa LTFRB. Kasi yung LTFRB, I'm sure meron pong gagawing sanction dun sa taxi operator. Siguro kung magandang usapan nyo nitong taxi operator, mawawala or mapapagaan. Depende na po sa inyong pag-uusap ni taxi operator kasi ikaw ang victim dito. Kung anong sasabihin mo, yun ang susundin ng taxi ng LTFRB. So far sa nakikita ko maganda naman ang pag-uusap nyo na. At very cooperative itong si taxi operator. sir, Ma'am. baka sakali lang po, yung mga gamit po, kung naitabi niya po yung mga ID, hirap po nun lahat eh. O, nasaan yung mga Mga ID? gamit. Renando, nasa? Tinapon niya eh. Tinapon mo? Saan mo tinapon? Wala na yun eh. Tinapon lang sa kanila eh. Alos iniwan lang eh. Talaga. Kaya nga yun lang ang pera na 1,000, tsaka yung 1,000 binigay dito sa gasolina 500, tsaka mga tagbe-20 na tira sa akin. Hindi ko nga alam kung 7,000. Hindi na ako nag-ano ko pa.
Paano pa ako maniniwala sa iyo? Sino maniniwala sa isang kawatan? Di ba? Sinabi mo noong una, nagsisinungaling ka. Ngayon, umamin ka. Tapos ngayon, sabi mo, 20-20, 1,000. Oo, Ba't kami maniwala sa iyo? Sino maniniwala sa isang kawatan, sa isang adik? Wala maniniwala. Sus. Di ba? Kahit na umiyak ka ng dugo, wala maniniwala. Sabi pa kanina, hindi ka adik dahil ikaw ay diabetic. Hindi ka adik dahil ikaw ay nagpapamedical. Ano mo sinasabi? Wala maniniwala sa iyo. Wala. Anyway, sige. Mag-news. Sir, may ano lang po ako. May gusto lang sana akong maipanawagan. Itong isang driver ko kasi, Sige po, 2 weeks na pong hindi po umuwi. Dala po yung taxi ko. sige. Hindi ko alam kung ano pong ginagawa niya or ano eh. Ano po plate number? UBB 404 Loan J din po. Loan J taxi po. Sige po, pakiulit. UVV. 404 Aha. Loan J taxi po. Okay. Vios. Toyota Vios. Ang pangalan po ng driver niya is Rosario Cecilio Jr. Baban. Rosario Cecilio Jr. Cecilio Jr. Baban. Baban. Opo. Ilan araw na po? Ano na po ngayon? 17 days na po na hindi umuwi. Si driver at saka yung taxi unit. Opo. Wala pong tawag or text sa amin kung ano na po nangyayari. UVV 404 Opo. Loan J Taxi. Opo. Sige po, ipa-flash namin yan from time to time. UVV 404 Loan J Taxi. Opo. Rosario Kung nasan po Cecilio siya, Baban para Jr. maano po namin kung nasan po. Ano po kami impormasyon. Kasi baka nakakagawa na rin po ng ganito. Hindi po namin alam eh. Pwede. Opo, iniiwasan po namin yung ano. Kaya nga yan ang sinasabi ko po, hindi Opo. lang kayo, kung hindi sa lahat ng mga taxi operator, bago kayo magtanggap ng inyong taxi driver, random drug testing. Siyempre, hindi nyo sabihin sa kanya dahil pag-apply nila, hindi naman agad-agad magdadrag yan. Opo. Random testing nyo. So, pagtrabahoin nyo muna ng ilang araw and then pagbalik niya one day, isang araw, meron ng kukuha ng urine niya, specimen, para ma-drug test siya. Kasi kung dinag test nyo lang po ito, hindi sana itong makapag-drive, hindi sana nangyari ito, hindi sana na-hold up itong si Ma'am Jean. Opo, humingi din po ako ng dispensa kay Ma'am Regine sa ginawa ng driver ko na to. Kasi kaya tsaka ngayon nalaman ko yung kakulangan ko sa pag-hire ng driver. Ngayon mas magiging mahigpit ako ngayon para hindi na maulit yung pangyayari na to. Tsaka tong isa ko pa na to, hindi na maulit. Okay. Okay. Pablatter niyo po. Pablata niyo po sa na HPG, okay na? Naka-blatter na po sa lugar namin sa Bulacan kasi taga Bulacan Hindi, din po. sir, HPG. sa HPG at saka LTO Flying Squad. Nakaano na rin po sa Flying Squad, nagpunta na po ako sa Flying Okay. Squad nung Sa HPG po, kasi HPG nationwide yan eh. Opo. Highway Patrol. Baka tomorrow po sir kasi ito pa nga po nagulan na ano nga po nasikaso ko din po to this Sige week. po. Okay. Baka tomorrow naman po. To. Tomorrow. Sige po. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Again, kay Operator Joseph Madrilejos ng Luan J Taxi. Sir, sobrang thank you. Usap pa ulit tayo doon sa arrangement doon sa para mabayaran yung nawala kay Ma'am Regine. At kay Ma'am Amelia, na ako po'y nalulungkot sa inyo. Naawa ako sa inyo, Ma'am Amelia. Awang-awa ako sa inyo. Alam ko yung nararamdaman nyo sobrang kalungkutan dahil sa ginawa nitong inyong asawa. Okay? Sige. Renando, huwag kang tumakas. Dahil pag tumakas ka at nagtago ka, lalo mong pahirapan yun. Okay? Sige. O meron ka palang relo. Sana sinanla mo na yung relo mo kaysa nang hold up ka. Di ba? Walang battery yan, idol. Ha? Walang battery. Walang battery. Suit mo lang pero walang battery. Dekorasyon lang. Oh. Naka-clean fuel ka pa ng t-shirt. Mapapahiya pa yung clean fuel. Hubarin mo yan. Sus, madadama yung clean fuel. Okay, sige. Salamat po sa inyo lahat. Ma'am Regine. Sige. Newsbreak muna tayo. Okay. Samantalang bahagi pong ito ay netid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, may goreng ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At ang PPC Group and Payless Car Care Center are supporting Wanted sa radyo event by giving away a special gift pack, ang Payless Car Care Center, Federal Tires, 3K battery at we are also pleased to announce that all Gawad Katapatan awardees will be enrolled at Payless membership program. Awardees are entitled to the following privileges. Bilang miyembro po, meron silang 5% additional discount on all tire
purchase on top of the existing promos. At meron din po silang Federal and Hankook buy 3 plus 1 with free mounting wheel balancing, except wheel weights, nitrogen charging wheel alignment for 1 set, at meron din po silang Road Shine and Vitor buy 1 plus 1 freebies below on first visit at maraming iba pa. Pwede po kayong dumalaw sa Payless 5 branches, Quezon Avenue, Mindanao Avenue, Parañaque, Libis, Marcos Highway, and Presidents Avenue, at ipapakita nyo lamang po ang inyong ID. Any valid ID lamang daw po. At syempre, mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo ipaalagang. Clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:01 na nga po na itong oras na ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihiti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog, at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:02 ng hapon. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Lalagda sa kasunduan ng Department of Health sa mga pribadong pagamutan para sa paglalagay na rin ng express lane para sa mga pasyenteng naturukan ng Dengvaxia. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa susunod na linggo maisa sa pinal ang kasunduan kung saan ang mga pribadong ospital ay magkakaroon na rin ng one-stop shop o express lane para sa mga makararanas ng sintomas at naturukan ng nasabing anti-dengue vaccine. Nag-ikot kanina si Duque sa mga pagamutan kung saan may mga pasyenteng naturukan ng Dengvaxia. Kabilang dito ang mga pasyente sa San Lazaro Hospital at Jose Reyes Memorial Medical Center. Tiniyak din ni Duque sa mga magulang ng mga bata na asikasuhing mabuti ang kanilang mga anak. Sa iba pang balita, patay ang isang barangay captain matapos pagbabarili ng hindi pa kilalang salarin sa bayan ng San Juan. Ayon sa report, papasok na sa garahe ng kanyang bahay si Mario Valdez, kapitan ng barangay Hugom, nang dumating ang salarin na sakay ng isang motorsiklo at pinagbabaril ang biktima alas 9 Gs kagabi. Naisugod pa sa San Juan District Hospital ang biktima pero idineklara na siyang dead on arrival. Tinutugis na ng pulisya ang salarin na agad tumakas patungo sa bayan ng Lobo. Inaalam pa rin ng otoridad kung ano ang naging motibo sa pamamaslang. Philippine Standard Time, 3:03 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang oras 3:04 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. The more you save, the more you get. Upgrade your contributions today. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit www.pagibigfund.gov.ph. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Jonel de Guzman, banayad at maayos ang trapiko mula EDSA, pakanan ng Congressional Avenue, hanggang Quezon City Circle, ngunit asahan ang pagsisikip bago pumasok ng Visayas Avenue at muling bibilis paglampas sa lugar.
Samantala, ayon kay Taxi Squad member Glenn Cancela, green and go ang takbo ng mga motorista sa kahabaan ng sumulong highway hanggang makarating ng Inares Center lungsod ng Antipolo sa magkabilang hanay. Maraming salamat kay Taxi Squad members John L. de Guzman at Glenn Cancela para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang oras 3:05 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumulat, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung nagpa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginhawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6.
Formulated with Tri-Action Advantage, the highest octane, the cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6, the best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata.
kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng Iberi at naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Iberia ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, balik na tayo ngayon, Idol, at talaga nga namang nakakapanginig laman kung ano pang pwedeng itawag mo doon. Kaya ganun na lang talaga ang galit nung victim ni Ma'am Regine. It's an irony na nagbigay tayo ng awards sa napakaraming 10 tapat na mga taxi driver. Actually, hindi 10. Ilan ba sila? 8 ata kasi yung iba. Pero nakarating naman niya yung senior citizen. Tapos Yes, anyway, lahat na nagbigay kumpleto. kami ng parangal sa mga tapat na mga taxi driver today. And then pagkatapos, isang taxi driver na tarantado. Hold-upper. Hold-upper. At muntik pang mapatay yung... Pero, bibihira yan na taxi na ng hold-up. Ang maraming taxi driver na pangkaraniwan na lang dito sa Wanted sa Radyo ay mga tapat. Oo naman. Maraming mga tapat na taxi driver sa buong Pilipinas. Yung mga barumbadot, mga walang hiya, bibihira yan. Bibihira. Okay. Okay, at andito po ngayon si Mr. Jerome Labasa. Siya yung anak. Okay, request daw po niya wag off camera siya. No Okay. camera. Gusto niya pong mapaimbestigahan yung pagkawala ng kanyang nanay matapos na ito ay mapagbintangan na nagnakaw daw umano ng cellphone at dinala nga sa police station noong February 22, 1 p.m. sa Batangas City. Kasi right after daw noon, pagkakahuli, hindi na nakita si nanay. Ngayon, si Nanay Lenny. Magandang hapon po, Sir Jerome. Good afternoon po. Okay. Since when pa ho na nawawala si nanay nyo? Nung February 22 pa po. February 22. Siya ho ay dinala sa police station. Opo. Sino pong nagdala sa kanya? Hindi po ma-identify kung sino po yung 3 pong pulis po na nagdala po sa kanya. Pero positive po kayo na siya ho'y Yes nadala sa po, police kasi station. po may nakakita po doon sa nagdala po. Okay. Napagbintangan ho siyang nagnakaw ng cellphone. Opo. Since then, hindi na ho siya nakabalik. Hindi na po. Pero po sabi po doon sa police station po, nung dinala po doon yung nanay ko, dinala po sa investigation office. Tapos po, nung nandun na po, yung complainant po, hindi na po doon nagsampa ng kaso. Ang ginawa po, dinismiss po. Ang tanong po namin is kung may record po doon, sabi po nila wala po. Kasi daw po, wala naman pong kinomplain, kaya hindi na po daw naglagay ng record. Tapos tinanong po namin kung nasan po yung nanay po namin. Ang sabi po ay pinauwi na po. Ngayon po, 8 days na pong hindi pa po umuwi nanay namin. Kahit po text, wala po kami natatanggap po. Okay, sige, kausapin natin yung investigador na si SP1 Bernabe Damayan ng Batangas PNP. Magandang hapon po sa inyo. SP1 Damayan, sir. Sir Bernabe. Sir, magandang hapon po. Okay, ito po may kinalaman kay Lenny Lubrico kaya po kami napatawag. Yes, So, sir, hindi na po nagsampa ng kaso yung pong nagbibintang kay Nanay Lenny na nagnakaw siya ng cellphone. Bakit po ayaw na magsampa ng kaso against Nanay Lenny, yung complainant? Sir, yung tungkol dun sa day na yun ng 22, paliwanag ko naman kay sir po yung lahat ng case na naipasok po na hawakan namin that day. So, wala po yung nababanggit na pangalan na sinabi ni sir sa aking mga hinawakan ng that day. Kaya hindi ko po masasagot yung iba pa mong... Sandali lang po, sir. Sir Jerome, sino sabi mo police na umamin na nandun nga pero dahil wala namang complainant, ayaw na magsampa ng reklamo yung complainant, pinauwi na. Sino yung police na kausap niyo ganun? Si Sir Damayan po mismo, sabi niya po sa akin,
Pumasok yan dito sa opisina pero hindi na nag-complain kaya pinauwi na namin. Okay. At inaamin niya na nandoon si Nanay Lenny mo? Opo. Oh, sir, bakit nung una inaamin nyo na nandoon, tapos ngayon hindi mo na inaamin? Sir, ang sabi ko po sa kanila, pinaliwanag po na on that day na wala po akong case na nahahawakan regarding po dun sa mother ni sir. Ang nahawakan ko lang po ngayon ay yung ang iniimbestigahan ko po ngayon yung 26 po yung sa missing person. Hindi nga, Yung sir, aking- sinabi nyo po kay Mr. Labasa na yung nanay niya pumunta doon, pero since wala namang nag-file ng complaint o hindi na nagreklamo, yung nagbibintang sa kanya, kaya pinauwi na siya. Di ba? Apo. Ano pa, sir? Ano bang kausap niyo mismo? Si SP Juan Damayan? Yes po. Siya mismo? Opo. Sir, nakausap niyo ba si Jerome noon? Okay. Binaba na tayo. Siya po mismong nakumpranta nyo. Yes po. O nasaan na si bigla tayong binaba ng telepono. Natakot. Yun po eksakto pagkasabi niya. Opo. Tapos po nung Sino po gabi yung complainant? Hindi po namin alam kasi po doon po sa CCTV po na meron po kami ay hindi naman din po kilala nung mismong nagbabantay po doon sa area po. Pero bakit ito napagbintangan yung nanay niya nagnakaw ng cellphone? Ang ano po ng nanay ko ay bibili po ng pasalubong po para sa mga kapatid ko po nung araw po na yon. Tapos po, yun po, napagbintangan po siya doon. Saan po? Sa may ukay-ukayan po, sir. Kaya din po siya ng pulis at dinala sa police station. Opo. May testigo po kami nakakita po na nagdala po doon mismo sa police station po na tinanggap Sino po itong si nila. PO3 Kabatay? Nakausap niyo rin po ito? Opo. Sa provincial po siya. Anong sabi po niya? Siya po yung sumama po sa akin po. Bumalik po uli nung Lunes po doon po sa police station po. Sige. Sino naman itong si PO3? Ang dami niyong nilalagay ngayon, Odette Caro. Sobrang dami niyong nilalagay ng mga pulis dito. Malilito na ako. Sino naman itong si PO3 Richard Montero? Yan daw yung duty desk officer. Ito yung nag-iimbestiga ngayon, si PO3. Hindi, gusto ko sana yung official na lang. Di ba? Ayaw na makipag-usap yung official. PO3 Kabatay, magandang hapon po. Magandang hapon po, PO3. Magandang hapon po. Sir, meron na ho ba kayong impormasyon tungkol sa pagkakawala ni Miss Lenny Lubrico? Bali po, inaano namin dito, nagko-contact po, kinukuha na ako po ng sa yung mga Police Batangas City na di umano sabi niya pumunta sa Batangas City, di kinukuha na namin sa yung mga Police Batangas City. Sa ngayon. Ano po? Kinukuha na namin sa Yung mga? Police Batangas City. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. Magandang hapon po. Carol, come on. Use your head. Use your coconut. PO3, kakausapin ko, samantalang yung kernel, umiiwas makipag-usap sa atin. Nakita mo naman yung sagot. Dapat, tawagan mo yung PDORD. Come on. Di ba? Ayaw nga makipag-usap nitong si Cho. For all we know, ayaw nga, di ba, si Cho, baka kasabwat. Then umakyat tayo. Kung ayaw ng PDD, akyat tayo sa RD. Di ba? Kung ayaw ng RD, di akyat tayo sa Kamkrame. Ganun lang naman yun. Di ba? Saan ba nakatira tong si nanay nyo? Cainta Rizal po. Saan ba nangyari itong incident sa Batangas? Ba't siya napunta sa Batangas? Kami po ay galing pong Puerto Galera. Tapos po, nung araw po na nangyari po yung insidente, ako po ay babalik na po na kung saan po ako nagtatrabaho. Tapos Sir, pakishortcut po. Bakit nga po nandoon sa ukay-ukay si mother bibili niyo? po na pasalubong po sa mga kapatid ko po. So okay. No? Opo. Tapos, merong nagsabi doon na walan siya ng cellphone. Tapos tinuro pa yung mami ninyo. Opo.
Tapos yung mami nyo dinampot at dinala sa police station. Opo, sir. At hindi na bumalik. Tapos po nung gabi po nung 23, sir, tinanong ko po mismo dun po sa mga official po dun sa police station kung nagana po yung CCTV po nila dun sa mismong tanggapan po nila. Sandali lang po. Si Rodel Sermonia nasa Region 4A? O nga, no? Ito ba yung kakilala natin na Oo, general na siya ngayon. general na? General na siya. Wow! Inibitahan nga tayo nung kanyang, Oo nga. kaya sa hindi tayo nakapunta tayo. pareho. Oh, mabait to. Kaibigan natin to. congratulations. Oh, congratulations. Siya ngayon yung PD na? PD. Wow. Wow. Okay. General Rodel Sermonia. RD ata siya. RD. General Rodel, sir. Yes, sir. Good afternoon po. Congratulations, ha. Sir, kayo palang. Salamat, Kuya Rapi. Maraming salamat po. Kayo na palang astig dyan ngayon. Oh. Hindi. Kwan po, tagapaglingkod niyo po. Pasensya na, hindi ako nakapunta at that time. Meron ako emergency. Yung Okay lang po, invitation marami namin. pa naman pagkakataon. Kung kwan, pwede naman ako mamasyal sa inyo. Oy, sobrang thank you talaga. At ako'y opo. natutuwa na isang mabait na kaibigan namin, you really deserve to be promoted, General Rodel. sir. At dahil kayo po'y isang mabait at matinong pulis. Long overdue na nga yan eh. Long Salamat overdue. po. Sana kayo po ang susunod na PNP chief one of these days. Sana po, maimbita niyo ako sa programa niyo para na sa Pagkatapos ni sino ba Opo. yung NCLPO? Si General Albayalde. Pagkatapos ni Oscar General Bayalde, kayo po ang susunod sana ng PNP chief. schedule. Sige po, sabihan niya po ako in advance. Maraming salamat po kayo, Rapi. Sir, At General, Ma'am Linya. patulong sana kami. Samahan na lang po namin ito diyan sa inyo, itong si Mr. Labasa, yung nawawala ho yung kanyang mother. Wala akong gusto makipag-usap sa amin. Buti na nga. Dito nandiyan po, kayo. papuntahin niyo dito. Kailan po sila makakapunta? Baka next week na lang siguro, mga Monday o Tuesday. Diyan sa inyong Tuesday tanggapan. po kasi nasa Tuesday. Tacloban po ako ng Monday. Okay. Pero kung ngayon, pwede kong hintayin sila. Hindi. Too late na ata. Monday na lang. Tuesday na lang. General Rodel. Yes, sir. Tuesday po, kuya. Sige. Thank you, Thank you so much. Mabuhay ka. Salamat Congratulations po, talaga. God bless po, God bless. God bless. Super congratulations. Okay. Salamat. Sir Jerome, napakabait itong si General Sermonia. Matinong pulis ito. Very fair ito. And I know this guy personally. He's good. He's very good. Sige, buti na lang at nandyan siya. Kaya nga. Kasi yung ibang pulis ay makipag-usap eh. Mukhang meron tinatago eh. O siya, lumantad na makipag-usap sa atin. Okay, sige. Mas accessible. Siya po, personal na kakausap sa inyo. Siya na pala ang PD doon. Oo, nagulat tayo lahat, ano? Akalain Hindi siya PD. RD siya kasi RD na siya. Di ba? One O, star na siya kasi. PD ba siya? RD siya kasi pag RD, kernel lang. Hindi, pag PD, kernel lang. Pag general, RD. Oo. Okay. PCRG siya. Police Community Relations Okay, Group. siya pala. Siya ang overall sa community relations. O siya yung bagay na kakausapin. Tama. Community relations, may kinalaman sa pagkausap sa Police mga Community Relations Group. yun. Sa mga dapat sa taong bayan in behalf of the PNP. Okay. Ang pinalitan niya pala si General Cruz naman. Mabait Dati din si sa General Cruz. PCRG. Okay. Wala natin yun. Sige, Sir Jerome, sa Tuesday po, makakaharap niyo po in person si General Sermonia. Napakatinong pulis po ito. Malaking tiwala ko po dito na magkakaroon po ng liwanag ito pong inyong hinaing. Okay? Salamat po ng marami, sir. Tuesday, sir, sasamahan namin kayo. Magandang hapon, sir. Salamat po. Thank you po, sir. Okay, at ito, napaka-importanting paalala ito, Idol. Yes. Kahapon na paalala mo na to eh. Isa po itong paalala mula sa BDO para po sa ating mga kabayan account holders. Makinig ko kayo, ha? Makinig kayo, mga ha? OFW, makinig ko kayo. Ayan, Idol, para Galing sa ito video. kanila. Video announcement to. Correct. Ito po yung mga kliyente ng BDO ng mga OFW at pwede nyo na pong makuha ng mga BDO kabayan clients ang inyong EMV card. EMV. Oo, sa kahit na saang BDO branch sa Pilipinas hanggang March 31, 2018. Libre lang po ito, wala silang babayaran at kung ang kabayan client po ay may EMV card na, kumbaga nakuha na nila yung hindi pa po nila kailangang papalitan ito, para lang po ito doon sa anong tawag noon, Magstripe ATM card pa.
At magpunta lamang daw po kayo sa kahit anong BDO branch at kunin ang inyong EMV ATM card. Ito yung hindi na nakuklone kasi may chips na to, Idol eh. Exactly. So para po sa kompletong impormasyon, bumisita lamang po kayo sa BDO Kabayan website sa www.bdo.com.ph or isearch ang official BDO Kabayan page sa inyo pong Facebook account. Okay, ang tanong ngayon sa mga taga-BDO, may mga nagtatanong kasi pinost ko yan sa pinost natin sa Facebook page na Rafi Tulfo in Action, yung public service announcement na yan ng BDO. Marami mga nagtanong, sila ay mga nasa mga OFW. Oo, nasa ibang bansa. Paano raw sila? Kailangan ba representative? Paano nga pala yun? Paano nila Pwede bang sagutin yan ng mga taga-BDO? Kung meron mga nakikinig sa ating taga-BDO, pwede nyo pupuntahan at sa Rafi Tulfo in Action Facebook page, yung ginawa naming public service announcement na nanggagaling po sa inyo. Pinost po namin yan kahapon. Marami po mga comments doon, mga nag-react na mga OFW. Gusto malaman yung paano naman daw sila, yung mga nasa abroad, andito sila, paano nila makukuha yung sinasabing kapalit na may EMB. Oo nga naman, no? Hindi kasi na ATM card. klaro dito. Hindi malinaw. So kung merong mga nakikinig ng mga taga-BDO, pwede ko kayong bisitahin niyo po yung Facebook page namin, Rafi Tulfo in Action announcement ninyo na ipinost namin kahapon. Sagutin niyo po yung mga comments doon. Nagtatanong sila Sila daw na mga nasa abroad, paano nila makuha yung kanilang mga bagong BDO cards? Okay. Okay, at syempre, eto bago sa isa pang kaso, itong numero 1 energy drink sa Europa at pangatlo sa buong mundo. Ito po ang Hell Energy Drink. Ito po ay imported galing Europe. Walang preservatives at sa halagang 20 pesos lamang mabibili po ito sa mga suking tindahan. Kaya mag-Hell Energy Drink ka na, 20 pesos lang. At syempre mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At may bisita tayo. Si Lola. Si Lola Maria Santiago na 80 years old pero malakas pa kasama si Apo. Para may nagtulong na makausap yung tatay ng kanyang apo para makapagbigay naman ng tamang sustento. Isang bus driver si tatay. Nalala ko tuloy si Lola Mami, yung lola ko. Lola Maria, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Ganda ng tao ni Lola. Okay. Lola, kasama niyo po ang inyong apo. Opo, kasi dalawa sila, naiwan naman yung isa. Mahirap naman pong Opo. So yung anak niyo po ay si Melchor. Hindi po, manugang po yun. Manugang nyo. Opo. Ang anak niyo po si Ma'am Christy. Christy po. Nasa ibang bansa po siya ngayon. Opo. Si Melchor, yung tatay, bus driver. Yes. Hindi po nagbibigay po ng suporta, Lola. Hindi pa po. Sige, kausapin natin to si Melchor. Melchor, magandang hapon sa iyo, sir. Sir Melchor. Mr. Guzman. Sir. Sir, andito po yung inyong biyenan, kasama po yung inyong anak. Opo, bakit niyo po, sir, hindi sinusuportahan yung anak nyo? Last month po, nagbigay po ako. Sir, Magkano po bigyan nyo last month? 2.5 po. 2.5. Pang isang buwan po? Opo. Ano po mabibili ng 2.5 sa isang buwan? Po. Ano po may bibili ng 2.5? Hindi po sapat yun. Kung ako tatanungin nyo po, ano po? Opo, sir. Kulang po yun. Alam ko naman po, yung mga bus driver, maganda-ganda naman po ang sweldo nyo, maganda-ganda naman po ang kinikita nyo, lalo pat kung kayo po ay magaling sa discarded, magaling pumikap ng mga pasahero, marami kayong komisyon, di ho ba? Opo, sir. Bakit 2.5 lang? Napakuripot mo naman, pare. Hindi naman po sa bus drive. Ano po? Hindi naman po lahat po ng bus driver po. Bakit hindi daw siya nakapagpadala ng suporta, Lola? Meron na bang iba? Meron po siguro. Meron po. Okay. Etong bata, gusto mo kausapin papa mo? Kausapin mo. Kausapin ka ng anak mo. Sige. Makinig ka. Sige, kausapin mo papa mo. Hello, pa. Sir. Oh. Hello. Sige. Ha? Oh. Hello. Sige. Hello. Hello, nagsao ka. Ibagam din yung ranta. Hello. Naluluha na po siya. Oo. Di ba, by next week,
Anong gusto mong sabihin sa papa mo? May gusto mong sabihin sa papa mo? Ibang hindi niya di korta yung sustento. Hindi nagbibigay. Minsan lang nagbigay nung January. Gusto magsalita? Sige. Magsaro ka. Nahiya ka? Ayaw niya po magsalita at naluluha po siya. Naluluha po yung mga mata niya. Sir Melchor. Ma'am Christy Guzman. Magandang hapon po, Ma'am Christy. Magandang hapon po, Sir. Rapid po. Ma'am, andito po yung inyo pong nanay, kasama po yung inyo pong anak. At sa kabilang linya din po, si Melchor. At sabi niya po, maliit lang daw po ang kita niya, kaya hindi raw siya nakakapagpadala. Noong 2016 pa yan, Sir, hindi nagpapadala, Sir. Kahit sana konti-konti naman sana noon, Sir. Kahit 5 centavos, Sir, wala siyang pinapadala. Bakit to? Ano sa palagay niyong dahilan? Kung bakit ganun siya ngayon, kuripot, hindi nagpapadala ng sustento? Kasi may iba po siyang kinakasama, Sir. Mula Ayun. noon, Sir, ugali na po niyang magbabae, Sir. Tinitiis ko lang, Sir, kasi alang-alang sa mga anak ko, Sir. Ayaw ko naman na mabroken family kami, Sir, kaya nagtitiis ako. Nag-abroad pa ako dati, Sir. Opo. Ganun ang ginagawa niya, Sir. Tapos sabi niya, uwi na lang daw ako, Sir, para maalagaan ko yung mga anak ko. Sir, umuwi ako. Tapos pag uwi ko naman, wala naman siyang matinong trabaho, Sir, kasi laging pabaya sa trabaho, Sir. Kasi Ayun. laging inom ng lasing, Sir, kaya laging natatanggal sa trabaho. Lasinggero na babaero pa. Yun ang masakit. Sir? Lasinggero na babaero pa. Opo, Sir. At saka hindi pa nagtatrabaho, Sir. Alam lahat ng taga dun sa amin, Sir, na ganun ang trabaho niya. Ako lang bumubuhay sa mga anak ko, Sir, mula nung maliit sila, Sir. Ay, ano pala ito? Tamad. Oo, Sir. Pag nagising na yan, Sir, alas 9 ng madaling araw, ay ng tanghali na, o alas 10, tapos maligo, tapos puntahan niya mga asawa ng kapatid ko, mga pamangkin ko, inuman sila maghapon, Sir. So, hindi na Uuwi siya ng gabi, Sir, guguluhin niya kami, Sir. So, hindi na siya nagmamaneho? Kaya minsan nag-aaway kami, Sir. Kasi pati mga bata na tulog, Sir, ginigising niya po, Sir. Oh, Melchor, so hindi ka nagmamaneho ngayon? Sir? Hindi ka na nagmamaneho ng bus? Hindi po. Wala kang trabaho ngayon? Wala po. Wala. Nako. Kaya bang. Nakabakasyon po, Sir. Ma'am Christy, wala palang trabaho. So, paano makakasuporta to? Ma'am, Hello po, Sir. wala palang trabaho to. Nagtatrabaho po siya sa 5-star, Sir. Kasi yung kaibigan ko na ang asawa na sa 5-star, Sir, ang sabi niya, tuloy pa rin ang biyahe niya, Sir. Kaya kausap na naman pala. kanina yung asawa ng kaibigan kong kasama niya sa 5-star, Sir. Melchor, Ang ma'am, sandali lang po ba? Melchor, meron ka palang trabaho sa 5-star. Ba't di mo ayusin yung suporta mo sa bata? Sir, willing naman po akong magbigay po dahil sa mga anak ko, Sir. Ano po? Willing po naman po akong magbigay ng protasyon po. Plus, nagpadala po ako. Minamaliit po kasi nila yung binigay. Talagang mamaliit yung padala mo, 2.5. Magkano mo sinabi niya kanina? 2.5. 2.5. Talagang mamaliitin yan. Okay. Kulang nga yan, 2.5 isang buwan. Grabe ka naman. Yung ano ko lang po, Sir. Kulang? Talagang kulang yan. Paano hindi ko kulangin? Maliit na nga yung sweldo mo kamo, tapos mambababae ka pa. Mambabae ka kung sobrang dami mong sweldo. Tawa-tawa ka pa. Yung anak mo rito naluluha na, tapos meron ka pang ganang tumawa. Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Di ba, sir? Yung anak mo rito, naluluha-luha siya. Kung nakita mo lang, maawa ka. Opo, Sir. Naluluha po siya. Hindi ka ba naawa sa bata? Naawa po ako, Sir. Kaso po, yung mga kagulang po yung dati ko pong asawa. Hindi ka naawa eh. Naawa ka sa mga barkada mo, pinapainom mo yung barkada mo. Meron kang pampainom sa barkada mo, pero pampakain sa anak mo, wala ka. Ang kapal na mukha mo, sir. Ikaw yung klase mga lalaki na walang kwenta. Nakakahiya ka sa lahi natin mga kalalakihan. Di ba? Meron kang pera para sa barkada, pero wala kang pera para sa pamilya. Di ba, sir? Sir. Oh, tatawagan po namin yung 5-star. Malalaman po namin. I-request na lang, Cheska, tawagan natin yung 5-star. Hindi ngayon, kulang tayo sa oras. Tatawagan natin yung 5-star. Ireklamo natin itong si Mr. Guzman. At pagkatapos, sasabihin natin sa 5-star na kailangan obligahin itong si Mr. Guzman through their HR
na makapagbigay ng sapat na suporta para sa anak. I'm sure yung 5-star hindi konsintihin yung kalokohan niya. Sige. Mr. Guzman, Opo, sir. dediretso na kami sa 5-star Opo, sir. Opo. para sila na mismo ang mag-uobliga sa'yo. Okay? Opo, sir. Opo. Active ka pa raw sa 5-star. Opo, sir. Opo. Kaso nga po, every month po, lang po ang bigay namin. Dami po kasi namin crew from dito sa Cagayan. Hindi, sir. Ang dami para... Kung talagang gusto mo, sir, kung talagang mahal mong anak mo, mahal mong pamilya mo, hindi ka na magpapalusot, marami kang gagawin paraan. In fact, marami ako alam dyan ng mga mga responsableng tatay. Malit ang sweldo na sa isang trabaho, nagdo-double job, nagdo-triple job para ma-augment, madagdagan yung kanilang maliit na sweldo para may bigyan na sapat na suporta sa kanilang mga anak. Ikaw wala Opo, sir. Opo. Ang palagi mo na lang iniisip, yung kapakanan mo at ng iyong barkada. Di ba, sir? Opo, sir. Opo. Ma'am Christy, Opo, sir. kakausapin po namin yung 5-star pagkatapos po nitong programa para yung 5-star po, obligahin itong si Melchor na gawin pong sapat yung suporta, okay? Opo. Sir, pwedeng pakiusap, sir, kasi pag may nakita siyang mga kamag-anak ko, sir, na umuwi sa Cagayan, lagi niyang sinasabi niya kaya ang dinadahilan na kaya hindi niya tinitignan yung mga anak niya ng mahigit 2 taon, sir, kasi sinasabi niya na ipapatay daw siya ng pamilya ko, sir. Hindi naman po kami ganun na mamamatay tao, sir. Kahit nung nandun nga, sir, na kahit na kung anong ginagawa niya sa pamilya ko, sir, hindi magawa ng mga kapatid ko, sir, nasaktan siya. Kahit na alam nila na sinasaktan niya kami minsan, sir, pati yung anak namin kung minsan, sir, takot na takot. Palusot lang niya po yun. Kung may mangyari po sa kanya, sir, hindi namin obliga, sir, kasi baka yung mga babae niya, yung mga kamag-anak ng babae niya, sir, sila ang titira sa kanya, sir, kami ang mapagbibintingan po, sir. Yun lang po yung kakausap ko, sir. Sige po, naniniwala po ako. Sige po, ma'am, hayaan niyo po at kakausapin po namin yung 5-star pagkatapos po nito. Ano po? Ma'am, Opo, sir, Ma'am maraming Christy. salamat po, sir. magandang po po, Ma'am Christy. Mga anak ko po, sir, at saka sa akin, sir. Salamat sa lahat, sir. Opo, God bless po. Ingat po kayo dyan, Ma'am Christy. At mabuhay ang ating mga OFW. Si Ma'am Christy ay OFW sa Kuwait. Okay. Mahirap ang buhay ng OFW. Okay. Sige. Lola Maria, kakausapin po namin yung 5-star para maobliga na magbigay ng tamang support. Ito si Melchor, okay? Opo. Wag ko kayo maglala, Lola. Opo. Sige, salamat po sa pagpunta, Lola. Namasahe pa kayo? Saan pa kayo galing yan? Sa Cagayan Valley po. Cagayan Valley pa kayo galing yan? Opo. Nung kahapon pa po kami, nung Martes po kami, dumating kami dyan sa Kwan. Saan po kayo tumutuloy ngayon? Sa... Anong parking na yun? Parking? Dito sa ano? Nakalimutan ko na. Okay. Sige, di bali. Lola, papalitan ko na lang pamasahin ninyo. Sige. Salamat po. Ako na lang ho bahala. Sa pinsan. Yung pinamasahin nyo po rito, papalitan ko na lang tapos bibigyan na lang ho ako ng pera para doon po sa inyong apo. Ano po? Opo, salamat po, sir. Opo, Lola. Sige po. Okay. Sige, papuntay mo na si Lola doon sa kabilang booth. Salamat po. Okay. At Nins, Oo. Ay nga pala, Idol. ako muna ay Ay, oo. Ngayon ka na ba, ano? kasi sige. Ayala Alabang yun. Medyo. Medyo matraffic. Sige, Odette, sige. mag-ready ka na. At Cheska, mag-ready na kayo ni Odette. So ako na lang maiwan. Kayang-kaya mo naman yan. Sige, ako na lang muna At maiwan. ikaw din, Saka si Waldy. mag-ready ka na. Tama-tama, magbe-break muna tayo. Okay. Pero nga pala, Idol, nakikiramay tayo kay Cheat Morales at yung nilalapitan natin sa PGH, yumauna pala siya. Tumawag kasi sa akin yung mister. So, ipinapaalam po dahil marami daw tayong listeners sa mga kamag-anak at kaibigan po nila ni Ate Cheat Morales na taga PGH. Ito po yung nilalapitan namin doon. Mangyari po sa mga kakilala at mga kaibigan, ito po ay namatay kahapon ng dahil sa sakit na chronic pulmonary disease. Ang mga labi na po ni Ate Cheat Morales ay matatagpuan sa number 26, Sampaguita Avenue, dyan po sa may Sampaguita Village, San Pedro City,
Laguna. Okay, at isa pa po itong obituary, ipinaparating naman ito ni Jen Barcoma, yung ating yung ating Jen Barona ba, yung ating kasamahan, na panawagan po dito kay Maricel Tumagan. Umuwi na po kayo dahil 11 PM po kagabi binawian na ng buhay ang nanay po ninyo na si Lemsha Tumagan dahil po sa kidney failure. Ang mga labi po nito pong si Lemsha Tumagan ay nasa Riverside, Commonwealth, Quezon City at 10 years ago pa. Noong ito po ay umalis si Maricel 2008 pa. Please, ang pakiusap po ng mga kamag-anak umuwi po kayo para at least kahit papaano masilayan niyo po yung inyong nanay kahit sa kanyang huling hantungan. Okay? So yan po ang panawagan kay Maricel Tumagan. At kami po ay magbabalik samantalang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Wensia Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensia Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensia ay matatagpuan sa Wensia Pasay at Wensia Timog at sila po ay certified na may IPO. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:50 ng hapon at kami po ay magbabalik. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:50 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tatalakayin ang sitwasyon ng overseas Filipino workers sa Syria na lugmok sa giyera ngayon sa pagpupulong ng Pilipinas at Syria. Ayon kay Ambassador Crescente Relacion, aalamin nila ang kalagayan ng OFW sa naturang bansa at kung mayroong mga nais makauwi sa Pilipinas. Napag-alaman na batay sa ipinatutupad ng gobyerno ng Syria, kinakailangang magbayad ng deployment cost ang OFWs para sa kanilang employer. Nakatakdang lumipad sa Syria ang mga opisyal na gobyerno para pag-usapan ito ngayong buwan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng sinapit ni Janet Magdasok na nabiktima ng human trafficking. Philippine Standard Time, 3:51 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, saan man kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare.
Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Ener Boost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, at wala na pong oras kaya mananawagan na lang po ako at may konting pagbati. Ito pong si Nelson Placer de Guzman. Kung nakikinig daw po ito or kung sakaling meron po kayong alam sa kanyang kinaroroonan, siya po ay 54 years old ngayon, taga Magsaysay, Caloocan. Siya po ay nananawagan itong kamag-anak niya dahil huli daw pong communication nila ay last 2003 at ang pagkakaalam po ng kanyang pamilya noong 2003 nasa Winnipeg ito or tapos lumipat ng Toronto sa Canada. Okay? Once again, baka may kilala po kayong Nelson Placer de Guzman, 54 years old po ito. At ito naman, meron pong
eto mga kapatid natin na mga bayaning OFW, happy viewing daw po sa mga kapatid natin sa Dubai. Maha and Selani Mauricio at saka Vivo Pedreño, Mike Arroyo, and Salem and Amna Marzuk, Wilma Carlo and Cher, and happy weekend and day off dyan sa Dubai. Okay, and pag-greet din daw yung family ko, nanonood po sila sa Dubai. Mula kay Sheila Mauricio na taga Federal Tire. So mga taga Dubai, magandang hapon po sa inyo. At ito naman mga taga Geo Export Company, si Mark Andrew Roland Morabe, lagi pong nakikinig all workers, at yung mga taga GT Pacific Micromatic, si Chris Redulia, Jerwin Bernabe, o Bernarde, Loretta Sebunga, Den Tumakin, Joel Salimao, Derek Pama, and Eman Katingod. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And also, magandang hapon po kay Nonito Orse ng Doha, Qatar, at kay Gia Amazona. Magandang hapon po sa inyo. And last na lang, ito pong mga taga, Aurea Luis from Athens, Greece. Magandang hapon, si Arcelia Wilson from Bikutan. And happy 44th wedding anniversary to Roger and Mrs. Lydia Gabo, mula po yan kay Romel Gabo ng Dammam, Saudi Arabia. And also happy birthday to Sally and Bless Torres from Eric Torres ng Vancouver, Canada. Alright? At dyan po nagtatapos sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo na tatanggap ng award ngayon. Congratulations, Idol. Ako po si Nina Taduran. Diyos Mabalos and happy weekend.